Kaya sabi ko, Lord, ano ba ang mensahe para sa akin na linggo? Alala ko yung five solas. Five sola. Sabi doon is yung scripture alone, Christ alone, faith alone, grace alone, at yung glory to God alone. At lahat tayo nakaranas ng biyaya ng Diyos kahit yung pang-apat yung grace alone. May sabi ko kayo pagkat. Samahan niyo po ko sa salita po ng Panginoon sa Titus chapter 2. Inaalalahan po kung may yung bawat isa para po sa pagkalang po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Amen. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Titus chapter 2, verse 11 to 12. Sabi po dito, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Verse 12, instructing us to deny ungodliness and worldly desire, to live sensibly, righteously, and godly in the present day. Pagpalaan po ng Diyos sa kanyang mga salita, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy po kami, O Diyos, pinagagalang sa umagang ito. Muli kami ay tinatagpo mo, Panginoon, O Diyos, ang iyong salita, ang iyong kalingkod, O Diyos. Samahan po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng salita. Buksan po aming puso ang isipan, O Diyos, para talag ka sa umagang ito. Ito po aming dalangin sa matagay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po ang Diyos. Ang topic po natin ngayong umaga is, our title is Experience God's Grace. Experience God's Grace. Sino po yung nakaranas ng biyaya ng Diyos? Amen. Halos lahat po tayo. Sabi po dito, maranasan ang biyaya ng Diyos. Tayo po ay nakatayo ngayon. Tayo po ay nabubuhay dahil sa habag at awa po ng Diyos. Ang sabi po dito, grace. What is grace? Grace. Kaya kanina inahanap si Grace, wala. Andun saan pala. Sa Ilocos, no? At may mission. Sabi po dito, grace is the unmerited favor of God that saves us and gives us the desire and the power to do His will. Ito yung meaning po daw ng grace. No? Maraming meaning ng grace, sabi dito, is the unmerited favor of God that saves us and gives us the desire and the power to do His will. Yun po ang isa sa mga ibig sabihin po ng grace. Napakahalaga po sa bawat Kristiyano ay maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Kapag hindi natin naranasan ang biyaya ng Diyos, ay wala pa rin pagbabago sa ating buhay. Ganun pa rin ang buhay natin. Ang sabi ng Bible, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Daily, binabago tayo ng Diyos. Kahit kami mga pastor, ako po ay Kristiyano for almost 39 years. Sister Bella, ganun din siguro. 39 years in 1 month. Halos magkasabay kami si Sister Bella. Doon kami lumaki sa Muntinlupa ng mga kabataan kami. At doon kami lumaki sa Sunday School, BBS, doon kami nagsimula. At hanggang ngayon kami ay nagpapatuloy dahil naranasan natin yung habagang biyaya ng Diyos. Kaya sabi ko dito, experience God's grace means God's grace is undeserved favor. Ang sabi ko doon, hindi daw tayo dapat. Ibig sabihin, tayo kasi tayo ay makasalanan, di ba? Tayo ay patungo sa kapahamakan. Pero dahil sa habagang biyaya ng Diyos, tayo po ay kinahabagan ng Diyos. Pangalawa, sabi doon, grace is unmerited favor. Grace is unmerited favor. Ang sabi po doon, hindi karapat-dapat. Sabihin mo nga sa iyong tabi, hindi tayo karapat-dapat. Pero pinaging dapat tayo ng Panginoon. Pangatlo, grace is uncoerced. Uncoerced means hindi pinilit. Meron ba dito pinilit na pag hindi ka umattend ngayon, may mangyayari sa'yo. Pero ang siguro lang, kapag umattend ka ngayon, may pagpapala ang Diyos. Amen! Lagi tayo mag-expect sa Diyos. Alam ng Diyos yung ating kailangan, yung ating mga hinaing. Hindi nalilingit sa harap ng Diyos yun. Ano man yung desire natin kahit hindi pa natin sinabi, kahit hindi alam ng ating mga pastor, alam ng Panginoon. So, ibig sabihin doon, ang gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Yung may kababago. Kaya nga ang Diyos, gumagawa siya ng paraan para kung paano tayo makakatin ng gawain. Dito naman, di ba, sa atin, wala naman yung in-invite once, batid kami, hindi. Napakaraming beses na tayo may nag-invite, na kung ano yung ginamit nung nag-invite sa atin para lang tayo magbigay ng oras panahon, batid ng gawain, di ba? Pero, yung binigay pa rin sa atin ng Diyos, yung sariling pagpapasya. Lahat tayo dito ay
nagpasya tayo na sa umagang ito. Ngayong araw na ito, ako isasama sa Panginoon. Ako ay magpapasalamat sa Panginoon. Maraming tao ang hindi na nagising. Maraming tao ang ngayon nakahiga pa rin sa ospital. Napakahirap. Nung ako ay nasa ospital, napakahirap. Kaya doon ko na unuwaan, napakasarap na kahit simpleng buhay lang, no? Kahit simpleng pagkain lang, basta wala ka sa ospital, napakalaking pasasalamat ka sa Panginoon. Na minsan hindi natin na-acknowledge. Ang nakikita natin kung ano yung wala tayo, yung kapitbahay ko meron, yung kaibigan ko meron, ako wala. Bakit siya na-promote, bakit ko hindi? May purpose ang Panginoon. Maski sa akin, yung pasabay ko sa ospital, siya inopera ng $50,000. Ako hindi inopera. Ang ibinigay sa akin, $7,000. No? Pero sabi ko, Lord, ano ba ang plano mo? May plano ang Diyos, di ba? Hindi dapat tayo umasa dun sa, $50,000. Pero ang titigyan mo doon yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, hindi mauubos yun. Continuous. Daily. Kaya nga, sabi ng Matthew 4:4, di ba? Give us this day our daily bread. Ang provision ng Lord, araw-araw. Hindi niya binibigay ng, kasi pag binigay sa akin ng isang linggo, pang isang buwan yung biyaya ng Diyos, hindi mo na makikita tayo. Hindi tayo makikita. See you next month. Pero kapag ang biyaya ng Diyos dumarating sa iyo, daily. Di ba? Pag may gawain, nakikita-kita tayo. Sunday, midweek service, Bible study. Hindi mo kinalilita. Kasi excited ka, kasi may gagawin ng Diyos. Kaya sabi dito, is uncoerced, hindi pinilit. Pangapat, sabi dito, grace is transformative. Ibig sabihin, nagbabago. May pagbabago sa atin? Meron. Yung iba sa atin, ang pagbabago is mabagal. Yung iba sa atin, yung pagbabago is mabilis. May mga ganun, diba? Kaya sabi ni Bible, may mga nauuna na nauhuli. At may mga nauhuli na nauuna. Diba? Parang bago pa lang bagong atin pa lang pero tumatayo na sa Bible study, diba? Kasi yung bang ang Diyos hindi pa natatapos sa atin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Philippians, diba? Being confident that He who began the good works shall finish it until Jesus is coming. Habang buhay pa tayo at hindi pa bumabalik ng Panginoon, ay may gagawin pa ang Diyos. Kaya ito yung mahirap sa mga pastor, sa mga lingkod ng Diyos. Na minsan talagang yung pasensya, no? Mahirap kay Pastor Lawrence, kay Pastor Ang, kay Pastor Albert. Kasi kung gaano kadami yung membro, ganoon din kadami yung pakikisamahan ng pastor. Diba? Kailangan may patawa ka, kailangan medyo madrama, yung iba naman gusto is musical. Ang dami, di ba? Kaya ang pastor Pino, di ba? Gumagawa siya ng iba't ibang paraan para lang ang Kristiyano lumago. Di ba? Magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi dito is yung biyaya ng Diyos, no? Basahin mo muli yung talata sa verse 11. Sabi dito, for the grace of God has appeared. Yung biyaya ng Diyos ay dumating sa atin through Jesus Christ. Kaya sabi niya, di ba? For by grace are ye saved through faith and that not of yourself. It is a gift of God. Regalo ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin natin. Ang sabi doon, bringing salvation to all men. Yung biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya lang, most of the Christians stop there. Huminto na sila. Akala nila kapag ligtas na ako, okay na. Maski sa susunod ako bate, saka na ako manalangin, saka na ako mag-ministry. Pero hindi. Ang sabi ni Jimmy Swaggart, the Bible contains only 1% how to be saved. Kung paano, 1% only. But the 99% is how to be sanctified. How to live for God. Paano tayo mabubuhay kay Kristo bilang isang mananampalataya? Sabi, 99%. Ibig sabihin, ang Biblia talaga para tayo, ito yung magiging gabay natin sa araw-araw. Kaya nga sa amin, ako yung humamakay ng Ambassador of Christ, which is AOC. At yun ang in-charge sa evangelism, thanksgiving, visitation, sa Asher. Ni-require ko na, ginagawa na nila namin yun. Kaya lang, yung bang kailangan pang i-push pa ulit. So, kailangan every day meron silang devotion, tapos magpipicture sila, tapos ipopost ko doon sa group chat namin. Pag nakikita nila, nai-encourage yung iba. Kasi naman sinabi ng ni Paul, di ba? Na magpatuloy tayo, di ba? Huwag tayo magsasawa.
Yun ang nangyari doon sa mga Kristiyano, yung early Christians. Even yung sa Corinthians, sa Philippians, Ephesians, no? Nanghinawa na sila eh. Kung babasahin natin, no, yung Ephesians, Philippians, ito yung sa panahon ng ngayon, present day Turkey. Makikita mo yun, ang Turkey, ang Italy, parang wala nang born again eh. Bihirang-bihira. Wala kang samantalang sa kanila nagsimula ang salita ng Diyos. Pero wala eh, nawala. Hindi sila nagpatuloy. Kasi narahati na sila dun sa ginagawa nila. Kaya sabi ko dito, ano ang tanong is, paano kung hindi natin natabuan ng kaligtasan? No? Sa akin, sa sarili ko, kung hindi ko nakilala ang Panginoon at my early age, hindi ko alam mangyayari sa akin kasi mga kababata ko sa Muntinlupa sa Tabibilis, mga iba na salvage, iba nakakulong. Nung nakaraan na, nag-park ako sa Santa Cruz. Kasi siga-siga sila dun sa Santa Cruz eh. Nung mag-park ako, nakilala ko isa, sabi ko, kababata ako doon. Sabi ko, bro, kilala mo pa ako? Sabi niya, sir, hindi ko pa kayo kilala eh. Sabi ko, ako si Bernie. Nagulat siya. Sabi niya, buti pa ikaw na paayos ang buhay mo. Sabi niya, kami napahamak. Kasi yung mga tatay niya, tsuhin niya, sinalvage eh. Sabi ko, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay may pag-asa. Lumapit tayo sa Panginoon. Ang God is a God of second chance. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Ganoon din sa ating buhay. Isipin natin, kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, kung wala tayong discards, ano yung buhay natin? Maaaring iba sa atin is di ba? Nasa sinyahan, sugalan, nasa outing, di ba? Maaaring yung buhay natin magulo, hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay. Kasi ang salita lang talaga ng Diyos ang nagbibigay ng kaliwanagan sa buhay ng tao. Maski sa barko, yung mga kasama ko sa barko na talagang walang pagkakalala sa Panginoon, idong dito, babae doon, wala. Paano kung, yung mga Kristiyano, nag-i-encourage sila doon sa mga kasama namin sa barko. Kasi mahirap ang trabaho sa barko eh. Ganun ka-pressure, no? Kaya kung titignan natin dito, kailangan ma-experience natin ang biyaya ng Diyos. Experience means kailangan ipabuhay natin, i-apply natin sa ating buhay. Diba? Ang Kristiyano dapat nagpapatuloy, hindi lang Sunday, diba? Daily ang application. Kasi ang magbe-benefit nito, yung asawa mo, yung anak mo, yung mga magiging apo mo, at yung mga susunod na generation. Diba? Hindi lang tayo. Diba? Yung ginagawa natin ngayon, hindi lang sa ating sarili. Yan sabi dito, no, the word grace is mentioned in the New Testament. I think it's 100, more than 120 na mention sa New Testament. But almost 100 of that, si Paul ang nag-mention. Kaya pag nabasa mo, yung lahat ng isinulat ni Apostle Pablo, ilan yung Ephesians? Ilan yung isinulat ni Apostle Pablo? Ilan books? 13. 13 yung isinulat ni Pablo. Simula sa Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, tapos 1st and 2nd Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, stop tayo doon. 13 epistle. Pag binasa mo ang Bible, yung mga sinulat ni Apostle Pablo, simula sa umpisa, tingnan natin, sa Romans, chapter 1. Ito yung unang sulat ni Apostle Pablo. Sabi po dito sa chapter 1, verse 7. Sabi dito, grace to you and peace from God our Father. Tingnan natin yung huli ng Romans. Doon sa chapter 16, verse 24. Sabi dito, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. So si Apostol Pablo, dahil na-experience niya yung grace, hindi na nawala sa kanyang bokabularyo. Yung lahat ng sulat niya, simula sa umpisa, hanggang sa ending ng letter niya, nakalagay yung grace of God. Pero may mapapansin kang kaiba pagdating doon, yung sulat niya kay Timothy at saka kay Titus. Yung kay Timothy sa kay Titus, sa umpisa pa lang, grace and mercy be upon you. Pero doon sa ibang sulat, grace lang. Di ba? Kasi pinatatatag nila yung young pastor, si Timothy sa si Titus, na marami kayong kakaharapin. Lalo na noon, di ba? Ito yung buhay ni Apostol Pablo, talagang nakabiling siya sa kamatayan. Noon, hindi ka pwedeng basta magturo ng salita ng Diyos at
sa kalsada dahil talagang papatuhin ka hanggang sa mamatay. Kasi sabihin, nagtuturo ka ng ibang turo, di ba? Yun ang mahirap. Kaya naranasan ni Apostle Pablo yung gano'n. But ang isang makikita pa natin doon sa New Testament, Jesus never mentioned the word grace. Hindi niya na-mention. Bakit kaya hindi niya na-mention? Bakit? Kasi siya ang gumawa mo. Siya ang author ng grace. Siya ang ipinakita niya sa atin kung gano'n niya tayo kamahal. Ibinigay niya, bumaba siya mula sa langit ng kataong tao at ibinigay niya ang sarili niya para ipako doon sa krus. Dapat tayo nakapako dito. Dapat yung asawa mo nakapako dyan, dapat yung nanay mo, yung apo mo. But Jesus Christ did it once and for all. Ginawa niya para sa lahat sa atin. Para yung dapat kamatayan natin, kasi sabi ng Bible, diba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ginawa ni Jesus Christ yun. Kaya naunawaan ni Apostol Pablo, no? Kaya pag binasa natin ang story ni Apostol Pablo, ma-encourage ka kung paano siya nung bago niya makilala ang Panginoon, nung ma-encounter niya ang Diyos, going to Damascus, I think. At after doon, ano yung ginawa ni Apostol Pablo? Ngayon, ang tanong, bakit hindi sinabi ni Jesus Christ, bakit hindi na-mention na Bible na sinabi ni Jesus Christ the grace and mercy? Kasi, iniha-apply niya. Ano ba ang ibig sabihin ng grace and mercy? Pag binasa natin doon sa Luke chapter 5 verse 13, ay yung, binanggit dito yung ketongin. Sa Bible lang, kapag may ketong ka, is talagang isolated ka. Socially, mentally, religiously. Ang tawag sa inyo is zombie, para kang living dead kapag ikaw ay may ketong. But nung minsan ay makita ng ketongin si Jesus Christ, lumapit sa kanya, ang sabi doon, Panginoon, kung gusto mong gumaling ako, gagaling ako. Ano mo ang ginawa ni Jesus Christ, lalo na pag napanood mo yung The Chosen, niyakap niyo muna yung ketongin. Sa Old Testament o sa New Testament, kapag may ketong ka, hindi ka pwedeng lumabas, doon ka lang sa isang diba? Kaya nga makikita mo doon sa may Chosen, diba? Yung mga apostol, nilabas nila yung mga itak nila kasi patangay nila yung, kasi nga may pakakahawin eh. Pero nakikita mo yung grace of God, niyakap niya yung may ketongin, at sabi niya, gagaling ka. Makikita mo yung grace, di ba? Sa atin, hindi natin gagawin yung gano'n, di ba? Lalo nung may COVID, may COVID, galing sa OFW, di ba? Dati kapag dumating OFW, chocolates! Nung pandemic, OFW! Tawag natin sa barangay, may dumating na OFW dito, may dalang COVID, ganun dati, di ba? Kinakatakutan eh. Kaya nung darating ako, sabi niya, saan ka ba titira? Titira, dito ko sa bahay titira. Di ba? Ganun dati, no? Sa ka ba titira, hindi sa bahay, di ba? Ganun noon, kinakatakutan talaga tayo noon, di ba? Lalo pa kayong ketongin. Tayo lahat, ang tingin sa atin noon, undeserved. Ketongin tayo, ibig sabihin talaga, pinandidirian talaga tayo, lalo ng mga Hudyo. But yung biyaya ng Diyos, pinakita niya sa atin kung gano'n niya tayo kamahal. Kita mo, niyakap muna yung may ketongin. Kaya si Jesus Christ, kapag bago siya magpagaling, di ba? Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Magaling ka na. Kasi concern ng Panginoon, maligtas muna yung ating kaluluwa. Kasi kahit gumaling yung sakit natin, yung karamdaman natin, kung wala ka namang eternal life sa langit, maliwala pa rin. Impyerno pa rin ang bangsak mo. Kaya yun yung ipinapakita ni Apostol Pablo. Kaya sabi dito, Jesus touched the man before he healed. Yun yung ibig sabihin ng grace. No? Kaya sabi dito, kaya kapag naranasan mo ang habag at biyaya ng Diyos, malaking pagbabago sa buhay mo. Amen. May pagbabago ba sa buhay natin? Amen. Amen. Dati tayo, madaling mainis, bugnutin, di ba? Irritable, diba? Kuripot, di ba? Ganun tayo kuripot eh. Talagang laman ng church, mga barya, di ba? Mga barya, 20 pesos. Pero hindi, ngayon talagang ang mga Krisyano giver. Diba? Kasi the more na nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, the more na ang Diyos magbibigay sa iyo. Amen. Ibig sabihin doon, kasi ang gusto ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya eh. Maranasin natin yung habag at biyaya. Napakasarap na alam mo na ako, almost 8 months na akong bakasyon. No?
Dati ang bakasyon namin is 2 months, 3 months. Nagkukumahog na kami noon. After mga 2 months, hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng ano. Kaya ang gagawin mo, saan mo yung singsing mo, yung kulitas mo. Pag may nagtanong, bro, asan yung kulitas mo? Pinapalamig ko muna. nasa sanlaan, di ba? Kasi kami, imbis na lumapit kami sa tao, hindi magsanda na lang. Diba? Pero ngayon kami, 8 months na akong 8 months na akong bakasyon. Pero nakakapag-landers minsan, di ba? Nakakapag-SNL. Ibig sabihin, hindi pinagkukulang ng Panginoon. Ang ipapakita ng Diyos doon, yung lahat ng ginawa mo for the past, nung ikaw ay maging Kristiyano, it's time na ang Diyos naman ang magpuprove sa iyo na, anak, ito yung biyaya ko. Yung lahat ng ginawa mong kabutihan sa aking kapurihan, hindi masasayang. Diba? Ang ano sa akin na medical ko, ng doktor ko, is disability. Hindi na ako pwede mag-doktor ko. Pero nung matanggap ko yung medical life ko, sabi ng disability, hindi ka pwede mag-doktor. Tuwa ako, sabi ko, it's time na mag-retire na ako. Kasi 29 years na rin ako nagbabal ko eh. Parang parang routine mo na lang eh. It's time na, kaya tuwan-tuwa ako. Sabi ko, tuwan-tuwa ka eh. Sabi ko, hindi na ako magbabal ko na ako hindi ko na sa Pilipinas makakapag-full-time ako sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayon, enjoy ko yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang mensahe sa atin ng salita ng Diyos, huwag tayong magsasawa. Kaya nga sa susunod na mensahe dito sa church namin doon, ay yung title ko is A Glass of Water. Napakahalaga na yung magbigay ka ng isang basong tubig sa kanyang matikon. Sabi ng Panginoon, ginawa niyo sa akin ito. Gano'n pa kaya ako nagbigay ka ng tinapay, ng may palaman pa, di ba? Hindi utangin ng Diyos yun. Yung isang baso nga lang ibinigay mo sa likod ng Diyos eh. Di ba? Worth it na eh. Ang sabi ng Panginoon, ginawa niyo sa akin ito. Hindi niyo ginawa sa tao yan, ginawa niyo sa akin ito. Kaya ang sinasabi sa akin yun, yung biyaya at habag ng Diyos, pag naranasan mo, hindi ka matatakot. Diba? Hindi ka magdugulumiyagan. Kaya sabi dito, Paul wanted to share the gospel. What is gospel? Gospel is Christ's death, Christ's birth, Christ's resurrection, Christ's death, and Christ's resurrection. Kaya as is wrong, ang meaning sa kanya ng gospel is who Jesus is and what He does. Sino ba si Jesus at ano yung kanyang ginawa? Napakasimple. Pinasimple niya yung gospel. Hindi natin kailangan mag-memorize ng napakahaba. Kaya ito, di ba? Itong 5 solas, kompleto na ito eh. Scripture, Christ, faith, grace, glory to God. Kompleto na siya. Wala ka nahahanapin pa. Di ba? Hindi kita kailangan ngayon sa YouTube napakadaming nagtuturo, di ba? Akala mo, pastor yung nagtuturo, yung parang Mormons. Di ba? Kaya ang Mormons, pag titignan mo yung kanyang doktrina, si Jesus saka si Lucifer, magkapatid. Diba? Si Mary saka si Jesus, mag-asawa. Ito mali-mali. Pero pag nagturo, akala mo, talagang tama. Kaya mag-iingat tayo doon. Kaya sabi dito is, basahin po natin sa may Acts chapter 22. Acts 22. Ito yung senaryo ng si Apostol Pablo. Nung verse 21, gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Sabi dito, brothers and fathers, heed the defense that I now make before you. Kasi yung verse 21, gusto siyang patayin ng mga Hudyo. At ang sabi doon, napigilan lang yun kasi may nagtanggol sa kanyang parang sundalo o general ng Romans. Ang sabi sa verse 2, and when they heard that he was addressing them in the Hebrew language, they become even more quiet. Nung una, sa verse 21, gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Pero nung sinabi niya sa mga Hudyo, sabi niya, kapatid, sabi niya, mga tatay, ako po ay Hudyo rin. Sabi niya, nagsalita siya. Kaya nagulat yung mga tao na Hudyo rin pala sila. Akala nila, kasi si Apostol Pablo, ipinanganak sa Turkey, I think. Sabi niya, and when they heard this, with the Hebrew language, they became even more quiet. And he said, I am a Jew,
born in Tarsus in Cilicia, but brought up in the city, which is Jerusalem. Educated at the feet of Gamaliel according to the strict manner of the law of the fathers, being zealous for God. Zealous is marundong. Binanggit nyo nun dito si Gamaliel. Sino ba si Gamaliel? Sa Bible, almost, I think, to prominent rabbi ang binabanggit doon, o guro. Si ano doon, yung sa John chapter 3 verse 6, sino doon? Si Nicodemus. Prominent yun. Pero ang pinakamataas talaga ito si Gamaliel. Kaya ang tawag nila kay Gamaliel is the law of the light. Pag graduate ka kay Gamaliel, kilala tama, parang ng Harvard, parang UP. Mas dami kang graduate ng UP. Ay, iba ang tingin sa'yo, di ba? Komunista, hindi naman. Iba ang tingin sa'yo, graduate, wow, UP graduate yan, di ba? UST graduate yan. Dito nga sa ACC, napakarami nga, di ba? Professional lang yan, di ba? Ano, may piloto, may piloto, may doktor, o doktor, wala naman. Piloto, doktor, may engineer, di ba? Eh, hindi kagaya dati nung mga kabataan namin. Yung mga umatin, may magnanakaw, may adik, may ano. Eh, yun talagang professional na eh. Di ba? Makikita mo din yung biyaya ng Diyos. Pero kung hindi kayo nakakilala sa Panginoon, yung magulang nyo hindi nakakilala, ay hindi nyo alam ang mangyayari sa inyo. Kaya ako, nung nakatira kami dyan sa Muntinlupa, nung bata kami, talagang magulo talaga sa Muntinlupa. Talagang, minsan makakakita ko lang na tumatakbo yung kapitbahay namin, labas ang bituka, kasi sinaksak. Tapos minsan nakita ko, binalay doon sa harap ko. Talagang magulo talaga, kapitbahay namin, puro tato, kasi magagaling sa Bilipid, siyempre, sa katitira, hindi mo ka ng pamilya mo, doon sa Muntinlupa. Yung takbuhan ng mga preso doon, sa Muntinlupa, sa tabing Rilis. Rilis, wala kang bahay nun, di ba? Gawa ka lang ng bahay, may bahay ka rin, di ba? Kaya yun yung makikita natin yung buhay. Kaya sinabi dito ni Apostol Pablo, pinagtakbo niya yung sarili niya. Sabi niya, Dong, Bisaya niya. Nung makita ko, Bisaya din pala ito, bakit natin na di ba? Ganun, pagkakababayan mo, di ba? Hindi mo siya aanhin, gagalawin, kasi kababayan mo siya, di ba? Kaya nakita, di ba, pagka Muslim, pumunta ka sa Muslim ka ng konti, matutuwa sa'yo, di ba? Ganun ang ginawa ni Apostol Pablo, kung paano makipag-connect sa tao. Ganun din tayo, dapat alam natin kung paano makipag-connect sa tao. Kung paano natin may share ang salita ng Diyos. Kasi accountable tayo. Nasa bus man tayo, nasa kalsada man tayo, nasa isang lugar man tayo. Lagi tayo mag-pray, Lord, bigyan mo ko ng pagkakataon may share ng salita mo. Ganun lagi. Diba? Gagawa ang Diyos ng paraan para may share mo ang salita ng Diyos. Kapag na-share mo na ang salita ng Diyos, diba? Siya ang bahala doon. Wala ka nang saluhin sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, di ba? Isang kaluluwa ang lumapit sa Panginoon. Iiwan niya yung 99, di ba? Ganun kahalaga yung isang kaluluwa. Kaya sa church, may pa-isa-isa kada linggo. Napakalaking bagay. Misa kasi inisip natin na isa lang kapatid. Hindi, dapat masaya ang Bible. Talagang binabali niya yung isa. Kaya sabi ko dito, doon nakita ng mga Hudyo na si Pablo pala ay hindi iba sa atin. Ipinakita ni Pablo kung gaano siya kasama noon nung siya ay hindi pa Kristiyano, di ba? Galit siya sa mga Kristiyano kung nakakita siya ng born again, talagang binabato niya. Hinihila niya yun, dinadala niya sa barangay. Ganun si Apostol Pablo noon. Pero minsan isang araw, nung siya ay papunta sa Damascus ay Tekis, ay kinausap siya ng Panginoon the lightning, di ba? Yung nakasisila na liwanag. At doon niya na-encounter na yung kanyang pinapersecute ay tunay na Diyos. Hanggang sa makita doon yung pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo. Kaya sabi dito, where a lot of things and explanation of the grace of God or sa ating buhay, diba? Ilang beses natin narinig yung grace of God. Pero kapag hindi natin na-i-apply sa ating sarili, diba? Yung buhay natin, ganun pa rin. Kaya sabi dito, if you want to understand grace, you need more definition, explanation, but we need His experience. Tayo lahat na-experience natin na biyaya ng Diyos. Kailangan lang natin is i-value natin yung bawat salita. Yan, lalo na ang kabataan, di ba? Maski sa atin, di ba? Nung kami kabataan din, bisan di natin mabalyo yung piso, yung barya. Ngayon, pag nakita piso, ay, piso lang. Hindi na natin mabalyo yung barya, di ba? Pero pag dapat ang makita sa atin doon, i-value natin yung lalo na ang salita ng Diyos.
yung gawain ng Panginoon every Wednesday, ang midweek service. Napakahalaga ng midweek service. Sa midweek service, pwede ka magtanong. Dito sa pag-Sunday, hindi ka pwede magtanong. Pwede ka matulog. Diba? Kasi ang salita ng Diyos talagang nakakapag... Kaya ang sabi niya, diba? Hindi ako makakatulog eh. Magbasa ka ng Bible, makakatulog ka. O kaya makinig ka ng mensahe ng pastor, makakatulog ka. Diba? Kasi Sunday, iba sa akin matutulog. Diba? Iba sa akin, nagsa-cellphone. Diba? Yung iba sa akin nag-isip, anong oras kayo matatapos? May ilakad pa kami. Diba? Sale ngayon. Diba? Ganun tayo eh. May darating akong package. Shopee, Lazada, diba? Ganun na tayo eh. Diba? Yung bumubuo yung sa isipan natin yung mga iba't ibang bagay. Pero dapat, pag na-experience mo ang salita ng Diyos, Sunday nandito ka. Midweek service, nandito tayo. Kami nga, sa Stapela, pag tinignan mo yung kotse, ang laman doon, 2 bag na malalaki, na damit na pang 1 linggo, may dala kaming sabon, ang dami, mga shampoo, may dala kaming unan, 3 unan, may dala kaming higaan. No? Wala talaga kayo, pag may sasakay sa kotse namin, ay, puno na eh. Pag binuksan na, uy, gugulat sila, puno. May mga unan, may mga bag. Sa likod, may itlog, may longganisa. Yung bang, sa akin naman, yung bang ganung bagay, hindi ako nahihiya na dating sima, nagtitinda na lang ng itlog. Nai-enjoy ko eh, yung ganung bagay. Ibig sabihin, naranasan na namin sa barko yung sarap ng buhay. Maranasan mo naman yung simpleng buhay. Ibabalik ulit tayo ng Diyos sa simpleng buhay. Diba? Eh noon nga, bago ka makakain, maghuhuli ka muna, di ba? Mag-iisla ka muna, magkakalim ka muna, mag-intay muna ng ilang buwan bago tumubo. Pero ngayon, di ba? Bibili ka lang sa kalsada, di ba? Gusto mo, i-deliver na lang sa bahay mo, di ba? Kasi pera, i-deliver na lang sa ano. Nakakatuwa, kahit maliit na tubo, yung bang ano eh, ibabalyo mo yung maliit na pera. At yung kagalakan na ibibigay sa'yo ng Panginoon, kakaiba. Diba? Hindi yung, ay, dating ano yun, dating siman, tapos ngayon, hindi ganoon. Ibig sabihin, may itinuturo sa atin ng Diyos. Lahat ng bagay, kaya sabi ng Bible, di ba? Ang sabi doon sa may Romans 8:28, di ba? All things work together for good to them that love God according to His purpose. Maski yung matitigas na ulo ng mga bata, yung mga makukulit, si Apostol Pablo, makulit yan talagang pasaway, pero tingnan mo, di ba? Ang tawag sa kanya, Black Stallion. Yung Black Stallion, kapag naging Kristiyano yun, ako, hindi mo mapipigilan sa share ng salita ng Diyos. Pero kung lahat ng Kristiyano dito mahihiyan, ay, ako, hindi dadami ang Kristiyano. Pero kung nagtyaga ka, share ng Word of God, yung kapitbahay mo na dating preso, dating adik, dating masamang tao, pag nakakilala sa Panginoon yun, hindi yun mahihiya. Hindi yun matatakot magano sa kalsada mag-share ng Word of God. Kita mo, di ba, yung sa ano, di ba, yung sa mga bus, di ba, yung mga nagbibigay ng ano, kita mo, paano sila nagkakaroon ng ano, lakas at loob para i-share ng Word of God. Hindi sila nahiya. Yung iba, nakatayo doon sa ano, di ba, nag-share ng Word of God, pero hindi sila nahiya. Kasi yun ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Kaya sabi dito, when we experience the grace of God, it reminds you to humble you. Di ba? Nire-remind tayo ng Panginoon ng magpakababa. Pag na-experience mo ang kabutihan ng Diyos, it reminds you to have more patience. Diba? Pinapaalalahan tayo na mas maging pasensya pa. Ang gusto ng Panginoon, yung magkaroon tayo ng tiyaga. It reminds you, it was God's favor, it reminds you God's forgiveness, it reminds you that we have a limitation. Pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na hindi araw-araw Pasko. Ibig sabihin ng Pasko, yung gas dito, gas doon, di ba? Pero hindi walang Pasko araw-araw, di ba? Si Jesus. Kaya sabi dito, it reminds you to value little things. Ibavalue natin yung maliliit na ano. Kaya doon sa church, kapag makikita mo din yung mga sabon, di ba, shave guard, naati sa gitna yun. Para hindi kagad maubos. Yung mga shampoo, inahaluan ng tubig. Kasi ang kabataan yun, talagang buhos talagang walang control. Diba? Kasi go-grocery rin monthly. Dapat ibabalyo natin yung little things. No? Kaya napakahalaga sa bawat magulang na, alam mo, ang hirap ng trabaho namin yun dahil talagang sumot kami kung saan-saan. Pero
nakikita ng ng anak na ang tatay maayos, tapos hindi nagkukwento, ay hindi niya alam kung gaano kahirap. Kaya lagi kong sinasabi, kaya yung anak ng pastor namin naging pastor na. Nung bata yun, kapag nakabakasyon ako sa barko, at nagising yun sa umaga, bata pa lang siya, umaga yun sa kwarto namin, sabi niya, Ninong, kwentuhan mo ako. Kinukwento ko sa kanya yung buhay namin sa barko. Na hindi lahat sarap. Most of the time, hirap. At yung paano, yung dollar, ang laki ng dollar, ang laki ng dollar, 58 ng dollar ngayon, pero hindi mo alam kung paano pinaghirapan. Kaya sinasabi ko doon sa mga nagtatrabaho ng mga kabataan na, ano trabaho mo? Ay, hindi lang po ako sa Jollibee. Sabi ko, pares lang tayo ng trabaho. Ako waiter. Ang difference lang natin, doon ako sa bangko. Kayo dito sa fast food. Maski yung flight stewardess, di ba? Pagka flight stewardess, sabi ko, trabaho naman ako. Flight stewardess. Talagang proud eh. Pero ang trabaho lang naman doon, pares lang doon sa Jollibee. Pares lang ng trabaho ko. Pares lang naman eh. Diba? Ibig sabihin yung bang magkakaiba lang doon kung saan tayo nagtatrabaho. Ibig sabihin, lahat tayo is equal sa harap ng Diyos. Kaya sabi dito, it reminds you to share the gospel and share your experience. Dapat may share natin yung experience. Kaya the best message is yung testimony, personal testimony. Kaya nga sa mensahe, di ba? Yung mensahe natin yung buhay nila Jesus, buhay nila Apostol Pablo, buhay nila David. Yung napakagandang mensahe kasi doon na nagre-reflect at nasasalamin yung buhay natin bilang mga Kristiyano. At sabi dito, there are three things also na key points. Sabi dito, experience God's grace means it motivates us to do the right thing. And yung number one, it motivates us. Pag na-experience mo yung biyaya at habag ng Diyos, it motivates us to do the right thing. Ang sabi ni Apostol Pablo, di ba? Kung ano yung hindi ko gusto, yun ang ginagawa ko. Kung ano yung ginagawa ko, yun yung hindi ko gusto. Ibig sabihin doon, dati ayaw niya talaga mag-share ng word of God, galit siya. Pero binago siya ng Panginoon, di ba? Kaya sabi dito ni John Maxwell, we cannot become what we need by remaining what we are. Sabi dito, we cannot become by what we need by remaining what we are. Hindi natin mararating yung isang bagay kapag hindi nagbago yung mindset natin. Kapag ang mentality natin is small mind, average mind, dapat ang isipan natin is great mind. Dapat iisipin natin na ano ba yung gagawin ng Diyos sa buhay ko. Diba? Ngayon, mahirap yung gagawin ko, pero ginagawa ko ito dahil sa Panginoon. May purpose. Para sa mga anak ko, para sa asawa ko. Yun ang makikita natin dapat. Kaya sabi dito, life is 10% on what happened to us and 90% on how we react on it. Minsan madali tayo mag-react sa problema, di ba? Maliit lang, di ba? React agad tayo. Dapat istignan natin dito is, kaya nga sabi ni Bible, di ba? Wow, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry itself. Sapat na yung problema mo ngayon ay yung ngayon lang. Huwag mo na isipin, matagal pa yun. Yung bayaran ng kuryente, kailangan magandaan, pero huwag ka masyadong diba? Kailangan magbabantay sa salita ng Panginoon. Kasi ang mahalaga sa atin kasi is magkaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan, diba? Peace of mind, diba? Hindi kasi tayo maapektuhan, tumaas ang gasolina. Wala ka naman sasakyan problema ka, diba? Isa gano'n eh. Sabi niya, Pastor, lumasan na yung gasolina. Ano ba sasakay mo? Wala po. Yung problema ka, di ba? Oo, kasama yun, tataas lahat yun eh. Pero, sobrang problema rin kami. Wala nga akong trabaho eh. Tapos problema ka, di ba? Kami, ang gasolina namin weekly, almost 3,000. Dahil pabalik-balik kami. Sa isang buwan, umawag 12,000. Sabi ko, saan namin kukunin yun? Wala akong trabaho ngayon. Pero ang Diyos gumagawa ng paraan. Minsan, isang araw, nung nakabakasyon ako ng almost 1 year, nagkasakit din ako noon. Magkaroon ako sa tuhod. Umabot ang isang taon. Dumating na papunta kami ng church. Wala na kaming pambayad ng toll gate. Wala pang RMID ata nun eh. Sabi ko, paano tayo makakalabas? Nasa expressway na kami. Sabi ko, love, buksan mo yung wallet mo, binuksan yung wallet niya. Sabi ko, love, binuksan mo, malapit na tayo sa toll gate. Sabi ko, sige, buksan mo yung tignan mo yung, habang tumatakbo sa expressway, sabi ko, tignan mo yung mga, yung floor mat. May nakita siya 5 piso. Kasi 5 piso pa noon eh, simula dito sa
dito sa ating Susana at papunta sa Alabang. Hindi, nakabayad kami. Di ba? Ang Diyos naman, ibig sabihin, simpleng bagay, hindi ka makakalabas sa Scripture hindi pa naman katapusan ng mundo yun, di ba? Diba? Pinapakita ng Lord na kung kailan mo kailangan, saka ibibigay. Ganun ng Diyos perfect timing, di ba? Ang gusto ng Panginoon, yung timing niya, hindi yung timing natin. Pag timing natin, maiinip tayo. Hindi, ang tagal naman. Kasi ngayon, instant lang. Instant noodles, instant coffee. Gusto natin talagang automatic. Hindi na tayo nagtsatsaga, no? Kaya mas masarap rin kumain sa bahay, di ba? Luto ulam, alam mo na malinis yung minuto, alam mo kung ano yung mga pinagdilagay na rekado dun sa pagkain, di ba? Kaya parang masarap pa rin yung simpleng buhay. Kaya sabi dito, sometimes yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, 90%, pero ang reaction lang natin, 10%. Yung ginawa ang Diyos sa ating buhay. The greatest miracle sa buhay natin, hindi yung hindi yung magkaroon ng bahay, ng sasakyan, kundi yung mabago yung buhay mo. Yun ang number one greatest miracle sa buhay mo. Na yung buhay natin ay mabago. Hindi yung material na bagay, pagsamantala lang yan. Kasi kahit anong meron ka, kapag ka hindi tama ang puso mo, magre-reklamo ka pa rin sa Diyos. Maghahanap ka pa rin kung wala sa iyo. Pero kung naunawaan mo ang salita ng Diyos, kung anong meron ka, pagkakasyahin mo, papasalamat mo sa Panginoon, yun ang makita natin. Kaya sabi dito is, makita natin yung mga ganung bagay. Kaya sabi dito, it motivates us to do the right thing. Kilala niyo si Michael Phelps? Michael Phelps is the American greatest swimmer. Sabi doon is, he hold a record, 39 record. And he won 28 medals. I think, yung 23 doon, gold medals. Ang sabi ni Michael Phelps, ang nakita lang ng mga tao, yung medalya ko. Pero hindi nila nakita kung paano ko nagsumikap para maging magaling na swimmer. Ang sabi niya doon, 5 to 6 years na araw-araw siyang nagpa-practice. Hindi niya na-miss, even Christmas, even New Year, even birthday, anniversary, hindi niya na-miss yun. Minsan daw, isang araw is, ayaw niyang bumangon sa higaan dahil sobrang pagod pero hindi niya ginawa. Kita ko, pero ano nangyari sa kanya, diba? He holds a record. Anong ginagawa ni Michael Phelps? Kung ano yung dati niyang record, binibreak niya. Tayo ganun din sa Panginoon. Ano ba yung ginawa ko nung isang taon? Ano ba yung ginawa ko nung isang buwan sa Panginoon? Hihigitan ko pa yun. Diba? Ang sisira lang sa mabuting bagay ay yung mas magandang bagay. Dapat titignan natin yung ano ba yung ginawa ko, ano ba yung nabago sa buhay ko, ano ba yung dapat kong gawin sa gawain ng Panginoon. Dapat titignan natin yun. Hihigitan pa natin yung ginawa natin for the past years na ginawa natin sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, ang sabi ko dito, it motivates us to do His will. Gawin ang kalooban ng Diyos. Yun yung pangalawa. Sabi dito, ang nais ng Diyos, tayo ay sumunod sa kanyang kalooban para tayo ay lumago, magbunga, magbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Minomotivate tayo ng biyaya ng Diyos na gawin yung kanyang kalooban. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya sabi dito nung minisahe ni Pastor Loris, di ba, yung man's chief end, diba? Ang sabi dito, ano yung man's chief end? Ang glorify God. Magbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Yun ang tungkulin ng tao. Magbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Yung buhay natin ngayon ay hindi natin hawak. Anytime pwede kunin ng Panginoon. Ngayon, maaaring hindi natin nakikita. Pero kapag ikaw ay nakabisita sa ospital, nakabisita sa kulungan, makita mo yung mga tao kung gano'n naghihirap, pag uulan, hindi mo alam kung saan sisilong, hindi mo alam kung saan kukuha ng pagkain. Pag nakita mo ng gano'n, bakit nakikita mo na ang hirap pala. Pero dahil tayo kinahabagan ng Diyos, ang sabi naman ni Haring David, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, na sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya at naging hampas lupa. Sabi doon, di ba? Yun ang paabot ng Panginoon. Doon sa mga taong tapat, hindi sila pababayaan ng Diyos. Yung pangatlo, sabi dito, it motivates us to share this perfect plan. Ino-motivate tayo na i-share ang salita ng Diyos. Kaya sabi dito, iligtas ang tao sa kasalanan at kamatayan sa Biblia. Yun ang plano ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ano sabi mo doon?
For I know the plans I have for you, declares the Lord. To prosper you, not to harm you. To give you hope and good future. Good future daw. Ang difference ni Satan at saka ng Diyos, si Satan, ipapakita niya sa iyo umpisa. Yung sarap ng buhay. Oh, ikaskas mo yan, credit card. Saka na yung bayad. Diba? Ganun lang yun eh. Huwag mo naman isipin ng bayad, enjoy mo muna ngayon. Diba? Yung Bombay, utang ngayon. Diba? 5-6. Ganun ang kaaway. Pero hindi niya papakita, sa huli, patay ka, patay ka kabayan. Makukulong ka, diba? Punta ka sa impyerno. Pero si Jesus, ang Diyos, ipapakita niya yung ending. Na pag nagpatuloy ka sa buhay Kristiyano, sa paglilingkod sa akin, ito, buhay na wala hanggan. Diba? Crown of righteousness, crown of glory, yun ang bibigay sa inyo ng Panginoon. Yun ang difference. Diba? Si Joseph, diba? Ipinakita ng Diyos, ano yung pinakita sa kanya ng Diyos, ni Joseph? Ng Diyos kay Joseph. Magiging leader ka sa iyong buong sambayan. Dalawang beses pinakita ng Diyos. Pero hindi pinakita ng Diyos na pagkatakang patay ng kapatid mo, ibebenta ka ng kapatid mo, di ba? Tapos ibebenta ka doon sa Egypt, makukulong ka. Hindi pinakita yun ng Diyos eh. Ang pinakita ng Diyos yung, ito yung magiging, ano mo sa future. Di ba? Mapupulpil yung pangako mo sa alinglahi mo. Yung promised land na ipinangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, Jacob, sa mga lahi mo mangyayari. Kaya yung makikita natin doon, no? Dapat is tayong mga mananampalataya is i-apply natin sa ating buhay yung biyaya ng Diyos. Amen? I-apply natin sa ating buhay at ma-share natin sa iba. Kaya sabi dito is we can put our hearts to God in perfect plan in my life, in my family. Kaya sabi doon is huwag tayo mag-iinawa. Sabihin mo sa iyo kapatid, sa katabi mo, huwag kang mag-iinawa. Maglingkod sa Panginoon. At ang Diyos ang bahala na gumawa sa ating buhay. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, yung nalalabing buhay ko, 52 years old na ako ngayon. Kasi may nakita sa akin sa puso ko ng 4 na bara. Ang nagawa lang 2. Kasi yun ang sibiyo. Kaya sabi ko, Lord, yung natitirang buhay ko pa, hindi ko alam. Malakas tayo, pero hindi natin alam. Bigla na lang. Atakihin dyan. Yung magamit pa yung buhay natin. Diba? Yung maiwang legacy natin sa ECC, diba? Sa ating family, na tayo ay naging bahagi ng gawain ng Panginoon. Napangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Hindi bababayaan. Kaya sa ating buhay, let's experience ang biyaya ng Panginoon. Amen?